Gusto mong hindi na maloko, hindi na mamaniobra, at makita ang tao at mundo kung ano talaga sila? Karamihan ng tao nabubuhay sa ilusyon, akala nila lahat ng tao mabait, na ang mundo ay patas, at na ang sipag lang ay sapat para umangat. Pero sa totoong buhay, hindi ganon kasimple. May mga aral na hindi tinuturo sa eskwela, mga brutal na katotohanan kapag natutunan mo, nagiging delikado ka. Hindi dahil manloloko ka, kundi dahil hindi ka na maloloko. Ito ang 8 ruthless lessons ng Stoicism, ang uri ng karunungan na hindi lang nagpapatalino, kundi nagpapalinaw. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang puso. Ang Stoic mindset ay malinaw. You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo, sa kakayahan mong kontrolin ang isip mo. Kahit hindi mo makontrol ang mundo, kapag malinaw ang isip mo, hindi ka basta nadadala ng emosyon o ilusyon. Hindi mo na kailangang sumigaw para marinig o magpaliwanag para maunawaan. Kasi naiintindihan mo na kung paano gumalaw ang mga tao at bakit nila ginagawa ang mga ginagawa nila. Ang mga aral na ito ay hindi komportableng pakinggan. Pero kapag niyakap mo sila, magbabago ang paraan mo ng pagtingin sa lahat, relasyon, trabaho, ambisyon, at pati sarili mo. Hindi tayo magiging ruthless sa kapwa, magiging ruthless tayo sa sariling mga kasinungalingan na nagpapahina sa atin. Dahil kapag tinanggal mo ang ilusyon, natitira lang ang katotohanan. At sa Stoicism, yan ang unang hakbang tungo sa tunay na katalinuhan. Ang katalinuhang hindi basta nakikita sa grado, kundi sa paraan ng iyong pagharap sa buhay. Ruthless sa ilusyon, klaro sa katotohanan, delikadong matalino. Lesson 1. Karamihan emosyon ang driver, hindi lohika. Isa ito sa pinakabrutal pero pinakakapakipakinabang na katotohanan. Karamihan sa tao, emosyon ang nagmamaneho, hindi lohika. Akala natin, pinag-iisipan natin ang mga desisyon. Pero sa totoo, madalas may naramdaman muna tayo. Takot, pride, selos o insecurity. Tapos saka natin hinahanapan ng dahilan para mukhang lohikal. Kapag gusto ng isang tao bumili ng mamahaling gamit, sasabihin niyang investment ito. Pero sa ilalim, baka gusto lang niyang mapansin. Kapag may gustong patunayan sa debate, hindi dahil mali ka, kundi dahil ayaw niyang matalo. Ganyan gumagana ang emosyon, nauuna, tapos ang isip sumasabay lang para magpaliwanag. Makikita mo ito sa mga maliliit na bagay. Isang kaibigan na nagagalit pero okay lang daw, o sa isang kamag-anak na pinipilit na tama siya kahit malinaw na hindi. Lahat tayo may ganitong moments. Kaya nga sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Ang Stoic way ay hindi iwasan ang emosyon, kundi kilalanin ito bago ito magdikta ng kilos. Ang sikreto ay nasa simpleng tanong. Ano yung nararamdaman ko ngayon at nakakatulong ba ito sa malinaw na pag-iisip? Kapag galit ka, huwag agad sumagot. Kapag excited ka, huwag agad magdesisyon. I-pause mo. Dahil sa pagitan ng emosyon at reaksyon, doon pumapasok ang karunungan. Yan ang tinatawag ng mga Stoic na pause practice. Ang taong marunong mag-pause, bihirang magsisi. Ang taong hindi marunong, laging nagsasabi ng, sana hindi ko nasabi yon. Kung gusto mong maging delikadong matalino, magsimula ka rito. Huwag hayaang ang emosyon ang magdesisyon para sa'yo. Ikaw dapat ang magmaneho, hindi ang nararamdaman mo. Control your emotions before they control your life. Lesson 2. Ang tao ay gagalaw ayon sa sariling interes. Ito ang isa sa mga pinakamatinding gising sa totoong buhay. Lahat ng tao, gagawin kung ano ang sa tingin nila ay makakabuti para sa sarili nila. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ganito talaga gumagana ang human nature. Maraming nasasaktan kasi umaasa sila na magiging pure o selfless ang tao. Pero sa ilalim ng bawat aksyon, laging may personal na dahilan, kapalit man ay respeto, pera, seguridad o validation. Kapag naiintindihan mo ito, hindi ka na basta nagagalit o nadidismaya. Nagiging malinaw ka. Halimbawa, may katrabaho kang sobrang bait, lagi kang tinutulungan, nililibre ng kape, laging may papuri. Pero pagdating ng meeting, siya pala ang unang kumukuha ng credit sa trabaho mo. Hindi aksidente yon, may interes yan. O yung kaibigan na biglang nagiging sobrang malapit kapag may kailangan. Hindi rin biglaan yon,
pattern yan. Sabi ni Seneca, ang taong marunong sa likas ng tao, hindi madaling masaktan. Kasi naiintindihan niyang kahit ang kabaitan minsan ay diskarte. Hindi ibig sabihin maging mapait o mapaghinala. Ang ibig sabihin, maging realistiko. Kapag alam mo kung ano ang gusto ng tao, mas madali kang makipag-ugnayan. Ang sikreto, i-align ang interes. Kung gusto mong tulungan ka ng isang tao, ipakita kung paano rin siya makikinabang. Yan ang Stoic strategy, hindi laban sa kalikasan ng tao, kundi ayon dito. Hindi mo kailangang magduda sa lahat, pero kailangan mong tanungin sa isip mo sa bawat sitwasyon, ano ba talaga ang gusto ng taong ito? Pag alam mo yan, hindi ka na madaling lokohin at hindi ka rin basta umaasa. Hindi ito pagiging malamig, ito ang pagiging malinaw. Understand interests, not intentions. Lesson 3. Karamihan hindi kayang harapin ang katotohanan tungkol sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao hindi talaga nagbabago. Hindi nila kayang marinig, lalo na tanggapin ang katotohanan tungkol sa sarili nila. Kapag pinuna mo sila, ang unang reaksyon ay depensa, hindi pagninilay. Ang utak agad naghahanap ng dahilan. Hindi mo kasi alam ang sitwasyon. Sila ang may kasalanan. O ganito na talaga ako. Kilala mo siguro yung taong palaging nagrereklamo kung bakit hindi siya umaasenso, pero laging late, tamad, at mahilig magpalusot. Kapag sinabihan mo ng totoo, biglang magagalit. Hindi dahil mali ka, kundi dahil natamaan ang ego. Para sa kanila, mas madaling sisihin ang mundo kaysa tanggapin na sila mismo ang hadlang sa sarili nilang progreso. Sabi ni Marcus Aurelius, ang taong hindi tumitingin sa sarili niyang ginagawa ay laging may problema sa ginagawa ng iba. Ang Stoic way ay kabaligtaran, brutal na katapatan sa sarili. Araw-araw sinusuri nila kung saan sila nagkamali, anong emosyon ang nakaapekto, at anong dapat baguhin. Kung gusto mong maging tunay na matalino, simulan mo sa tanong na ito. Anong katotohanan tungkol sa sarili ko ang iniiwasan kong harapin? Baka hindi disiplina ang kulang mo, kundi honesty. Baka hindi malas ang problema, kundi attitude. Ang dangerous intelligence ay hindi lang nakikita ang kahinaan ng iba, kundi ang sarili. Kasi kapag nakita mo ito ng walang takot, may kapangyarihan kang baguhin ito. Karamihan ay biktima ng sariling ilusyon. Ikaw may choice kang lumaya. At doon nagsisimula ang tunay na Stoic wisdom. Ang tapang na humarap sa salamin, kahit masakit ang nakikita. Face your truth, or repeat your mistakes. Lesson 4. Uusigin ng ilan ang tagumpay mo. Kapag nagsimulang gumanda ang takbo ng buhay mo, mapapansin mo ito. Hindi lahat matutuwa para sa'yo. May ilan na biglang tatahimik, may iba naman na magpaparinig. At ang pinakamasakit, minsan sila pa yung dating sumusuporta sa'yo. Ang tagumpay, kahit gaano pa kabuti ang intensyon mo, ay salamin at hindi lahat gusto ang nakikita nila sa refleksyong yon. Kasi tuwing umaangat ka, naaalala nila kung gaano sila natigil. Ang inggit, bihirang umamin na inggit siya. Lumalabas ito sa biro, sa kwento, sa uy, swerte mo naman, o sa nagbago ka na. Ganyan ang realidad ng mundo. Kahit si Marcus Aurelius, isang emperador na mabait at makatarungan, pinagtangkaan, pinintasan at pinulaan pa rin. Pero sabi niya, ang kaligayahan ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba, kundi sa paraan ng pag-iisip mo. Kaya kung may nagbabago sa paligid mo habang umaangat ka, tandaan, hindi ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa kanila. Hindi mo kailangang magpaliwanag at lalong hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa sariling pag-unlad. Ang Stoic mindset, huwag ipagyabang ang tagumpay, pero huwag mo rin itong itago para lang hindi ma-offend ang iba. Panatilihin mong grounded, pero tuloy ang hakbang. Kasi ang tunay na Stoic, hindi nagpapaliwanag, pinapatunayan. At habang ang iba abala sa inggit, ikaw abala sa pag-usad. Dahil sa dulo, hindi inggit ng tao ang sukatan ng halaga mo, kundi ang katahimikan ng loob mo. At yan ang tunay na tagumpay na hindi kayang sirain ng kahit sino. Your success triggers envy. Stay calm. Stay focused. Lesson 5. Ang lahat ay may binebenta. Kapag naging malinaw ang pag-iisip mo, mapapansin mong totoo ito. Lahat ng tao may binebenta. Hindi lang produkto, kundi ideya, opinyon, o emosyon. Lahat ng usapan, may gusto kang paniwalaan, gawin, o maramdaman. At sa oras na makita mo ito,
nagiging mahirap ka ng manipulahin. Halimbawa, may kakilala kang biglang nag-message matapos ang ilang taon. Hoy, musta ka na? Naalala lang kita, pero maya-maya, may kasunod na. May business opportunity ako para sa'yo. Yung akala mong pagkakamustahan, sales pitch pala. O minsan may kasamahan kang laging nag-a-agree sa lahat ng sinasabi mo. Akala mo supporter. Pero ang totoo, naghahanda na siya para humingi ng pabor. Hindi lahat ng mabait ay totoo. Minsan, ito ay packaging. Sabi ni Marcus Aurelius, maging parang bato sa dagat. Kahit anong alon ang tumama, nananatiling matatag. Ang ibig sabihin, huwag basta magpadala sa bawat papuri, lambing o alok. Ang stoic na marunong tumingin sa intensyon ng tao ay hindi nagiging malamig, nagiging malinaw. Tanungin mo lagi ang sarili mo, ano bang gusto nitong ipagawa, ipaniwala o iparamdam sa akin? Kapag alam mo kung ano talaga ang motibo ng isang tao, ikaw ang may kontrol kung bibili ka ba sa ibinebenta niya o hindi. At minsan, wala namang masama sa bentahan. Ang mahalaga, alam mo kung kailan ka bumibili at bakit. Ang delikadong talino ay hindi pagiging mapaghinala, kundi pagiging mapagmatsyag. Kasi sa mundong puro benta, ang karunungan ay yung marunong pumili kung ano lang ang bibigyan ng pansin. Everyone is selling something. Choose what's worth buying. Lesson 6. Ipinapakita ng tao kung sino sila. Paniwalaan mo. Ito ang aral na makakapagligtas sa iyo sa maraming sakit ng loob. Kapag may ipinakita na ang tao, paniwalaan mo na agad. Hindi mo kailangan hintayin ang next time, kasi madalas, yung una pa lang, yun na talaga sila. Maraming nadadala ng pag-asa, baka magbago siya. Siguro stressed lang, baka hindi niya sinasadya. Pero sa totoo, paulit-ulit lang ang patterns ng ugali. Kung sinungaling siya sa iba, magsisinungaling din yan sa'yo pagdating ng araw. Kung maramot siya sa maliliit na bagay, huwag kang umasa ng malasakit sa malalaki. Sabi ni Maya Angelou, when people show you who they are, believe them the first time. At ito mismo ang ginagawa ng mga stoic. Pinapanood nila, hindi pinakikinggan. Kasi ang salita madaling baguhin, pero ang ugali, lumalabas kahit ayaw ng tao. Naranasan mo na bang may kasosyo o kaibigan na may maliliit na red flag, pero binaliwala mo kasi mabait naman? Tapos sa huli, doon ka nasunog? Hindi dahil walang senyales, kundi dahil pinili mong huwag makita. Sabi ni Marcus Aurelius, kilalanin ang tao sa mga bagay na paulit-ulit niyang ginagawa. Ang stoic intelligence ay hindi judgmental, kundi obserbador. Hindi ito nanghuhusga, nagtatala lang ng pattern. Kaya kung gusto mong maging delikadong matalino, panoorin mo kung paano sila kumilos kapag walang nakatingin. Pakinggan mo kung paano nila pag-usapan ang taong wala sa harap nila. At tandaan mo, consistency beats explanation. Kapag nakita mo na kung sino sila, huwag mong gawing proyekto ang pagbabago nila. Ayusin mo na lang ang distansya mo. Dahil minsan, ang tunay na kabaitan ay hindi pagtanggap, kundi paglayo. Trust patterns, not promises. Lesson 7. Ang komportable ay kalaban ng paglago. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao matalino pero hindi umaasenso. Masyado silang komportable. Akala nila ang comfort ay reward, pero sa totoo, ito ang trap na dahan-dahang pumapatay sa disiplina, tapang, at ambisyon. Kapag hindi ka na nahihirapan, hindi ka na lumalago. Kasi ang tunay na lakas, pisikal man o mental, nabubuo lang sa pamamagitan ng hirap. Ang stoic ay hindi iniiwasan ang discomfort. Hinaharap nila ito bago pa dumating. Sabi ni Marcus Aurelius, at dawn, when you have trouble getting out of bed, tell yourself, I have to go to work as a human being. Ang ibig niyang sabihin, huwag mong hintayin ang motivation. Ang tao, dapat kumilos kahit walang gana. Kasi kung puro saya at ginhawa lang ang hinahanap mo, darating ang panahon na kahit maliit na problema, babagsak ka na. Tingnan mo ang mga taong sobrang ginhawa. Madaling mainis, madaling mapagod, madaling sumuko. Pero ang taong sanay sa hirap, kalmado kahit may bagyo. Yan ang stoic training, voluntary discomfort, simpleng kain, malamig na paligo, dagdag effort kahit kaya ng laktawan. Hindi dahil gusto mong pahirapan ang sarili mo, kundi gusto mong palakasin ito. Tanungin mo sarili mo ngayon, anong bagay ang iniiwasan ko dahil mahirap? At paano kung yan pala ang magpapalaya sa akin? Ang delikadong talino ay hindi galing sa utak lang. Galing ito sa kakayahang sumabak kahit walang kasiguruhan.
Kasi sa mundong puno ng komportableng tao, ang may disiplina ay parang sandata. Discomfort builds strength. Comfort kills growth. Lesson 8. Mamamatay ka, kaya karamihan ng alalahanin mo walang saysay. Ito ang pinaka-ruthless pero pinakamapayapang aral ng lahat. Mamamatay ka. At kapag talagang tinanggap mo yan, mapapansin mong halos lahat ng kinaiinisan mo, kinatatakutan mo at pinoproblema mo, wala palang halaga. Araw-araw, nasasayang ang enerhiya ng tao sa walang kwentang bagay. Kung anong sinabi ng kapitbahay, ilang likes nakuha sa post, kung mas maganda ba ang bahay ng iba. Pero kapag nakaharap mo ang kamatayan, o kahit isipin mo lang ito ng totoo, biglang nagiging malinaw kung alin lang ang talagang mahalaga. Sabi ni Marcus Aurelius, "It is not death that a man should fear, but never beginning to live." Hindi mo kailangang matakot mamatay. Ang mas nakakatakot ay yung mabuhay ng walang saysay. Ang Stoic ay araw-araw nagpa-practice ng memento mori. Alalahanin mong mamamatay ka. Hindi para malungkot, kundi para magising. Kasi pag alam mong limitado ang oras mo, titigil ka sa pagpapanggap. Titigil ka sa pagsayang ng panahon sa mga walang kwentang away, chismis at validation. At sa halip, magpo-focus ka sa mga bagay na may bigat, karakter, relasyon, at kontribusyon. Tanungin mo sarili mo gabi-gabi, kung 1 taon na lang ang natitira sa akin, anong uunahin ko bukas? Baka mapansin mong ang tunay na kalayaan ay hindi sa dami ng oras, kundi sa linaw ng direksyon. At doon mo mararanasan ang katahimikan na hindi kayang bilhin ng kahit ano. Yung stoic peace na galing sa pagtanggap na ang lahat ay pansamantala. Kaya habang buhay ka pa, mabuhay ka ng malinaw. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan ng mas maraming taon. Ang kailangan mo ay mas maraming kamalayan. Memento mori, remember death, live wisely. Kung nakarating ka rito, alam mong hindi ito basta mga quotes. Ito ay mindset, isang paraan ng pagtingin sa mundo na hindi puro emosyon, kundi katotohanan. Balikan natin ng mabilis ang 8 ruthless lessons ng Stoic wisdom. 1. Emosyon ang driver, hindi lohika. Kaya bago ka kumilos, mag-pause muna. 2. Ang tao ay gagalaw ayon sa sariling interes. Hindi ito kasamaan, ito ay realidad. 3. Karamihan hindi kayang harapin ang sarili nilang katotohanan, kaya mag-practice ng brutal honesty. 4. Uusigin ng ilan ang tagumpay mo, huwag kang bumaba, panatilihin mong kalmado. 5. Ang lahat ay may binibenta, alamin kung ano, bago ka bumili. 6. Ipinapakita ng tao kung sino sila, paniwalaan mo, patterns never lie. 7. Ang komportable ay kalaban ng paglago. Lumabas sa comfort zone, doon ka titibay. 8. Mamamatay ka, kaya tigilan mo na ang mga walang kwentang alalahanin. Ito ang Stoic intelligence, ang uri ng talinong hindi lang para sa debate, kundi para sa buhay. Yung malinaw kahit magulo, tahimik pero matatag, at marunong makita ang totoo kahit masakit. Ang tunay na Stoic, hindi lang marunong makinig, marunong mag-practice. Kaya bago mo isara ang video na ito, gawin natin itong simple pero matinding daily exercise. Step 1. Umaga. Pagkagising, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang bagay na mahirap pero alam kong makakabuti sa akin ngayon? Gawin mo yon bago ka magreklamo. Dahil yan ang unang panalo ng araw, discipline over feeling. Step 2. Tanghali. Kapag may conflict o desisyon, huminga sandali at itanong, anong emosyon ang nagdidikta sa isip ko ngayon? Kilalanin mo muna bago mo sundin. Ang taong marunong mag-pause, bihirang magsisi. Step 3. Gabi. Bago matulog, tanungin mo, anong pattern ang nakita ko sa mga tao ngayong araw at anong natutunan ko tungkol sa sarili ko? Ilista mo, huwag i-judge, obserbahan lang. Yan ang Stoic journaling, sandata ng mga taong malinaw mag-isip. Ang disiplina ay hindi isang mood. Ito ay lifestyle. At ang kalinawan ay hindi biglaang gising. Ito ay paulit-ulit na pag-practice. Dahil habang ang karamihan abala sa drama, ikaw magiging tahimik pero delikadong matalino. Kung umabot ka rito, malinaw na gusto mong tumigil sa ilusyon at mabuhay ng may direksyon. Ibig sabihin, handa ka na para sa susunod na level ng Stoic mindset, yung hindi lang nakakaintindi ng mga prinsipyo, kundi ina-apply ito sa totoong buhay. Ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo. Alin sa 8 aral ang pinakatumama sa'yo?
Yung aral na parang sampal pero gising. I-comment mo sa ibaba. I-like kung may natutunan ka. I-share para mas marami pang Pilipino ang maging malinaw mag-isip. I-subscribe at i-click ang bell icon dahil ang susunod mong pag-click pwedeng magbago ng pananaw mo sa buhay. Ang tunay na kapangyarihan, hindi sa sigaw o pera. Nasa malinaw na isip, kalmadong puso, at kakayahang makita ang katotohanan. Kahit masakit,